Ata 281. Congratulations, sabi ni Richard. Ang pag-unlad ng paglilinang ni Mason ay nahinto. Sa loob ng 6 na taon at ang kanyang tunay na enerhiya ay naipon sa isang tiyak na antas. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya naabot ang mas mataas na antas ay dahil sa pagbara sa kanyang panloob na sirkulasyon. Sa tulong ni Richard, ang naipon na totoong enerhiya ay sumabog na dinala ang antas ng cultivation ni Mason sa intermediate innate state. Salamat sa iyong tulong, Mr. Wolf. Napaluhod muli si Mason ng may paggalang. Naisip niya na papayuhan siya ni Richard sa loob ng isang panahon at hindi inaasahan na maabot ang anumang bagay kaysa sa initial innate state. Sa kanyang pagkataranta, inabot lamang ni Richard ng ilang minuto upang tulungan si Mason sa pag-akyat sa 2 antas. Ang gayong talento ay hindi narinig at hindi lamang nagpapasalamat si Mason, lalong lumaki ang kanyang paghanga kay Richard. Wala lang. Huwag kang pawisan, wika ni Richard na bahagyang nakaramdam ng pait. Nalampasan niya mismo ang initial innate state at hindi niya inaasahan na babangon si Mason sa intermediate state. Sa isang kisap mata, ang magkaroon ng isang taong mas mahina kaysa sa kanya na nahihigitan siya sa kanyang tulong ay napuno si Richard ng kakaiba, mapait na pakiramdam. Mr. Wolf, habang buhay na akong nasa utang mo. Magtatrabaho ako para sa iyo kung gusto mo ako. Hayaan mo akong suklian ang pabor. Ano man ang iyong mga utos. Dadalhin ko sila ng walang pag-aalinlangan. Taos-pusong sinabi ni Mason. Tumulong si Richard sa paglilinang ni Mason na karaniwang ginagawa ng isang guro sa kanyang mga alagad. Gayunpaman, dahil nag-aatubili si Richard na kunin si Mason bilang kanyang disipulo, mas handang si Mason na maging subordinate niya sa halip. Ayos lang. Magkaibigan na lang tayo. Hindi naman talaga ganoon kalaki ang pabor. Naramdaman ni Richard ang sinseridad sa tono ni Mason at hinangaan niya si Mason sa pagiging mapagpasalamat at matuwid na tao. Mr. Wolf, alam ko na masyado akong karaniwan para magtrabaho para sa iyo, ngunit mayroon akong mga koneksyon at kung ikaw kailangan ko ng isang bagay sa hinaharap, maaari akong magsagawa ng mga utos para sa iyo upang maiwasan ang ilang mga problema, sabi ni Mason. Oo naman. Naalala ni Richard ang pagliligtas kay Cynthia ilang araw na ang nakalipas. Bagamat wala siyang ideya kung sino ang mga taong humahabol kay Cynthia, nang makita kung paano niya sinira ang kanilang plano, makatuwiran lamang na isipin na maghihiganti sila. Ang isang subordinate sa intermediate innate state tulad ni Mason ay magpapatunay na magiging kapaki-pakinabang sa isang lugar sa ibaba ng kalsada. Malaki. Tuwang-tuwa si Mason. Ipinalagay niya na si Richard ay isang tao sa kaharian ng isang Supreme Master at kung isa sa alang-alang kung gaano kabata si Richard, ang kanyang kinabukasan ay maliwanag. At ang sinuman ay mapalad na may ugnay ang kanilang mga sarili sa gayong may kakayahang. Binata. Mason, iwan mo sa akin ang iyong kontak. Gawin mo lahat ng gusto mo simula ngayon. Tatawagan kita kung may kailangan ako sa iyo, sabi ni Richard. Oo naman. Iniwan ng dalawa ang isa't isa kasama ang kanilang mga kontak at masayang lumingon si Mason para umalis. Samantala, sa study room ng Sullivan Mansion, nakatayo sina Brody at Marilyn sa harap ng isang lalaki sa edad na 50. Ang lalaking nag-oozd ng authoritative aura ay ang ama ni Brody at ang chairman na si Sullivan. Brody, anong nangyari? Bakit isinara ang mga tindahan ng kosmetiko sa ilalim namin? Bilang ang taong namamahala sa chain store. Kabanata 282. Ipinatong ni Samuel ang kanyang mga palad sa desk na may madilim na ekspresyon. Dad, niloko ako ng isang brat na nagngangalang Richard Wolf. Nag-report siya sa weak group at naging sanhi ng pagkalugi nito sa kumpanya namin. Paliwanag ni Brody sa sitwasyon. Alam niya na si Richard ay isa lamang walang magawang ulila at hindi niya inakala na magkakaroon siya ng impluwensya para utusan si Jensen.
Kaya naisip na lamang ni Brody na ang kanyang pagkilos na pagtataas ng mga presyo ng mga produkto ay nagpagalit sa wheat group at ginagawa lamang ni Jensen ang ipinag-uutos ng tungkulin. Sino si Richard Wolff? Walang kasamang baka ang Sullivan Enterprises, kaya bakit niya tayo isusumbong? Tanong ni Samuel. Siya ang dating asawa ni Marilyn at may sama ng loob siya sa akin. Maingat na sabi ni Brody. Ang dating asawa ni Marilyn. Hindi nakapagtataka. Sinabi ko sa iyo ng paulit-ulit na magpakasal sa isang banal at inosenteng babae. Hindi ka nakikinig at naghanap ng asawa. Sinusubukan mo bang bigyan ako ng atake sa puso? Ungol ni Samuel habang nakatitig kay Marilyn sa count. Mapont at disgust. Ang pamilya Manson ay halos hindi katugma para sa pamilyang Sullivan sa mga tuntunin ng katayuan sa pananalapi. Bukod pa riyan, si Marilyn ay kasal na noon at hindi siya karapat-dapat nakapareha para kay Brody. Kung hindi siya nabuntis ng anak ni Brody, hindi papayag si Samuel sa kanilang kasal. Namutla si Marilyn habang nakagat sa ibabang labi na walang salita. Naisip niya na ang pagpapakasal sa pamilyang Sullivan ay nangangahulugan na masisiyahan siya sa mas magandang buhay. Kahit na nakikita ang lahat, perfect sa kanyang imahinasyon, tinamaan siya ng katotohanan sa huli. Dahil halos hindi magkapareho ang antas ng kapangyarihan at katayuan ng dalawang pamilya. Minamaliit siya sa pamilyang Sullivan na walang karapatang magsalita, halos katulad ng pagtrato kay Richard noong nanatili si Richard sa Manson family. Dahan-dahan si Marilyn nagsimulang maunawaan kung ano ang nararamdaman ni Richard sa oras na iyon at iniisip kung ito ba ang paraan ng pagpaparusa sa kanya ng mga Diyos. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Milyon-milyon ang gastos ni Richard sa aming kumpanya. Pabayaan na ba natin ito? Tanong ni Brody. Naiinis siya kay Leo. At desperado siyang makawala kay Richard. Gayunpaman, natakot siya sa lakas ni Richard at wala na siyang lakas ng loob na tawirin si Richard na nabigo sa bawat oras. Siyempre hindi. Mata sa mata. Babayaran ko siya para sa gastos natin ng milyon-milyon. Sabi ni Samuel. Kahit na ang mga tindahan ng kosmetiko ay hindi ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita, hindi maaaring tiisin ni Samuel ang mga aksyon ni Richard dahil siya ay tatay. Maaaring walang tao si Richard, ngunit siya ay talagang bihasang manlalaban. Kinuha ko si Mason ng malaking bayad para harapin si Richard pero kahit si Mason ay natalo. Kung gusto nating makaganti, kailangan nating planuhin ito ng mabuti, nag-aalalang sabi ni Brody. Ang mga alaala kung paano natalo ni Richard si Mason sa isang sipa ay nagdulot pa rin ng panginginig sa kanyang gulugod. Lalaki lang si Mason. Dati siya ang pinakamalakas na tao na nakilala ng sinuman, ngunit iyon ay ilang taon na ang nakalipas. Sa ngayon, napakaraming lalaki o. Hindi ako sigurado. Kabanata 283. Nag-aalala si Brody, nakaramdam ng trauma mula sa mga nakaraang pagtatagpo niya kay Richard. Relax, ako na ang bahala dito at magiging maayos ang lahat. Minsan, hindi karahasan ang solusyon at kailangan mong maging matalino. Tungkol dito, itinuro ni Samuel ang kanyang ulo. Maging matalino tungkol dito. Naguguluhang ulit ni Brody. Lahat ng tao may kanya-kanyang kahinaan. Kapag nahanap na natin siya, kaya na niya ang pinakadakilang manlalaban na nabubuhay at hindi pa rin ito makakatulong sa kanya. Sabi ni Samuel. Nagningning ang mga mata ni Brody habang tuwang-tuwa siyang humajijek. Nakuha ko. Maaaring ulila na siya, ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng bagong kasintahan. Kailangan lang nating puntiryahin ang girlfriend niya at tiyak na ang kamatayan niya. Boy. Humagalpak ng tawa si Samuel. Tay, sa tingin ko ay may higit pa kay Richard kaysa sa naiisip mo. Nagawa niyang ibalik ang wheat group laban sa amin ng madali at nagtataglay ng higit na makatao na lakas. Hindi siya katulad ng dati at nag-aalala ako na baka magkaroon pa siya ng mga panloloko. Sa tingin ko, hayaan na lang natin ito bago natin siya galitin. Nag-aalangan na sabi ni Marilyn.
Sa wakas ay nagkaroon siya ng kailanawan pagkatapos ng nangyari. Naiintindihan niya na iniligtas lamang sila ni Richard alang-alang sa kanyang yumaong lolo. At kung maglalakas loob silang hamunin siya muli, baka hindi na sila kawan ni Richard. Napakalaking panganib na dapat gawin at mas gugustuhin niyang tumuon sa pagbuo ng isang mas magandang buhay kasama si Brody kaysa sa muling pukawin si Richard. Siya ay isang walang kapangyarihan na basura. Anong mga trick ang posibleng gawin niya sa kanyang manggas? Tumigil ka sa pagsasalita na parang natatakot kami sa kanya. Frustrated na sabi ni Broad. Why? Pero, bago pa makatapos si Marilyn, pinutol na siya ni Brody, shot it. Ang tatay ko ang namumuno kaya pupunta na kami. Magtagumpay. Sige. Nang makita kung gaano determinado sina Samuel at Brody, bumantong hininga si Marilyn at nagpas siyang manatiling tahimik. Matapos magpaalam kay Janice, sumakay si Richard sa kanyang motor pabalik sa mansyon sa Dragon Bay Villas. Pawis na pawis siya matapos ang isang masayang araw at nagmamadaling umakyat sa hagdan para maligo. Pagkapasok niya, isang figure ang bumungad sa kanya. Mahaba, kulot na buhok na may nakakaakit na kurba at makinis na balat. Kumulo ang dugo niya sa nakita at agad niyang pinitik ang ilong niya para pigilan ang pagdurugo ng ilong. Ilang saglit na natigilan ang nasa loob, bago tumahimik at napasigaw habang sinisipa si Richard sa dibdib. Bam! Nagulat na lang, pinalipad palabas ng banyo si Richard. Anong nangyayari? Nakatulala siyang nag-isip. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng banyo at isang magandang dalaga sa bandang 17 ang bumungad sa kahihiyan na may dalang tuwalya. May sakit ka. Halimaw ka. Pervert. Papatayin kita. Itinaas niya ang kanyang paa at naglunsad ng panibagong alon ng pag-atake kay Richard. Gulat na gumapang si Richard palayo. Kabanata 284. Sino-sino ka? Si Richard ay tumakbo sa paligid ng silid sa pinaka-discomfited na paraan na posible. Ako, iyong pinakamasama. Bangungot. Napangiwi ang dalaga sa galit. Napagtanto na hindi niya maabyutan si Richard, kinuha niya ang anumang malapit sa kanya at itinapon ang mga ito sa kanya. Ang silid ay naging isang gulo sa loob ng isang kisap mata. Hindi nagtagal ay nakuha ng mga ingay ang atensyon ni Iris na nasa itaas. Malamang na lumabas siya sa shower at bumaba na nakasuot ng balat. Masikip na silk gown na may basang buhok na parang sirena nakakadating lang sa dalampasigan. Luisa, Richard, anong ginagawa ninyong dalawa? Laking gulat niya nang makita ang silid sa estado nito. Pinsan Iris. Ibinagsak ng dalaga ang sarili sa mga bisig ni Iris. Si pinsan. Iris, pinsan mo ito. Nagulat at napahanga si Richard at the same time. Hindi nakapagtataka na. Kasing ganda ng isang diwata ang dalaga. Tila, ang kagandahan ay tumakbo sa pamilya ni Iris. Oo. Hayaan mong ipakilala kita. Pinsan ko ito, si Luisa Green. Luisa, ito si Richard. Pakilala ni Iris sa dalawa with a gentle S. Smile. Richard. Siya na lang dapat ang tawagin na Lud. Pinandilata ni Luisa si Richard. Bastos. Natarante si Iris. Anong nangyayari, Luisa? Anong nangyari? He bullied me. Naiiyak na ungol ni Luisa. Binubuli ka niya. Seryoso. Magpapasalamat ako sa mga Diyos kung hindi ka nang aapi ng iba. Sino sa lupa ang maglalakas loob na ay bully ka? Lumipat ang mga mata ni sa pagitan ng 2 taong nasa harapan niya, bago bumaling upang tingnan ang gulo sa lupa. Ang lolo at tiyahin ni Iris ay ang kanyang pinakamalapit na pamilya kaya kilala niya ang kanyang pinsan, si Luisa, tulad ng likod ng kanyang kamay. Si Luisa ay ang maliit na demonyo ng pamilya na may hindi mabilang na mga paraan ng kalokohan sa iba, at walang sinuman ang nang-ahas na tumawid sa kanya. Sa kabilang banda, naging gentleman si Richard sa ngayon at hindi niya kayang mangbuli ng walang dahilan, kaya hindi naniwala si Iris na ibubuli niya si Luisa. Natigilan si Luisa. Bilang isang ginang.
Hindi niya napigil ang ilarawan ang nangyari, lalo na't hindi sinasadya ni Richard na makita siyang hiyubot-hubad, kaya ipapahiya. Nalamang niya ang sarili sa pag-uusap tungkol dito. Sige. Kung sino man ang nangbuli kung sino. Dito na magtatapos. Sabi ni Iris, bago napansin ang mahaba at patas na mga binti ni Luisa na nakalabas sa ilalim ng tuwalya. She's key. Owled and said, ikaw ay babae, kaya hindi ka dapat tumakbo sa paligid na walang iba kundi isang tuwalya. Bilasan mo sa kwarto mo at magpalat ka. Alright. Nilunok ni Luisa ang kanyang pride at pinandilatan si Richard, bago galit na bumalik sa kanyang kwarto. Alam na siya ang may kasalanan, sinimulan ni Richard na linisin ang kalat sa lupa pagkaalis niya. Iris, bakit nandito ang pinsan mo? Tanong niya. Oh. Pumasok siya sa Springfield University at magsisimula ang paaralan bukas. Pinapante siya ng tita ko dito para manatili noong. Kabanata 284. Sa kolehiyo at humingi ng tulong sa pag-aalaga sa kanya, paliwanag ni Iris. Maya-maya lang ay bumalik si Luisa na bihis na bihis. Iris, sino ang lalaking ito? Bakit siya nasa bahay mo? Tinapunan niya ng frustrated. Natingin si Richard, hinamak siya sa una nilang pagkikita. Kabanata 285. Sekretarya ko siya at dito siya nakatira sa ngayon, paliwanag ni Iris. Dito siya nakatira. Boyfriend mo ba siya? Opisyal na ba kayong dalawa na magkasama? Nagulat si Luisa at pinagmasdan si Richard pataas at pababa, wala siyang makitang espesyal tungkol sa kanya na maaaring makapagpahanga sa isang dilag na. Tulad ni Iris. Anong pinagsasasabi mo? Magkaibigan lang kami. Tumahimik ka. Namula si Iris. Talaga. Hindi ako naniniwala sa isang salita niyan. Naghihinalang sabi ni Luisa. Isang beses niligtas ni Richard ang buhay ko at dahil wala siyang matutuluyan, sinabi ko sa kanya na maaari siyang manatili dito sa ngayon. Sabi ni Iris. Nakita ko. Bastos, bakit hindi ka pa umaalis hanggang ngayon? Sinusundan mo ba ang pinsan ko? Matiim na tinitigan ni Luisa si Richard. Nadurog ang puso ni Richard, pero hindi niya aaminin na may gusto siya kay Iris. Kaya ngumiti siya at sinabing, Lud ang pangalan ko, hindi Lud. Kahit ano. Lud pa rin ang tawag ko sa'yo. Isang maalay na lalaki na humahabol sa aking pinsan. Ngumuso si Luisa. Alam niya na ang kanyang pinsan ay napakaganda at ang sinumang lalaki ay mahuhulog sa kanya, kaya hindi magiging exception si Richard maliban kung hindi siya lalaki. Nahiya, namula si Iris at sinabing, sige. Itigil mo yan. Seryoso ako. Huwag kang mag-alala, narito ako ngayon. Kung may subok ang lalaking ito, bubugbugin ko siya. Sabi ni Luisa habang winuwagayway. Ang kamao sa ere. Hindi ko na kaya. Babalik na ako sa itaas para magpahinga. Sabi ni Iris, bago umalis. Mas alam ni Richard kaysa makipagtalo kay Luisa at bumalik din sa kanyang silid. Kinaumagahan pagkatapos ng almusal, sinabi ni Iris, Richard, kailangan ni Luisa na pumunta sa campus. Para sa pagpasok, ngunit may kailangan akong gawin, kaya maaari mo ba siyang ipadala sa paaralan para sa akin? Oo naman. Tumango si Richard. Iris, kaya ko nang mag-isa. Hindi ko siya kailangan sumama. Protesta ni Luisa. Hindi. Ito ang iyong unang araw sa paaralan at magkakaroon ng maraming mga mag-aaral doon. Ayokong pumunta ka mag-isa. Sasamahan ka ni Richard. Desididong sabi ni Iris. Sa pakiramdam ng pagkatalo, atubili itong tinanggap ni Luisa. Pagkaalis ni Iris, dinala ni Richard si Luisa sa garahe ng oras na para pumunta. Sige, Luisa. Ipapadala kita sa school sakay ng motor. Agad niyang nakilala ang motor na sinasakyan niya Luisa. Birthday gift yun ng kanyang ina kay Iris at hindi siya makapaniwalang. You are a guy. Hindi ka ba nahihiya na nakasakay ka sa isang motor na gawa sa babae, imbes na magmaneho ka? Ano, are you trying? She crossed her arms in front of her chest and watched Richard warily. She was looking at a perverted man.
Makitid ang backseat ng motor. At kung uupo siya ay kailangan niyang idiin ang katawan kay Richard at ang iniisip lang ay naiinis siya. Pero wala akong lisensya. Ungol ni Richard. Chapter 286. Nakaramdam siya ng awkward. Akala ko wala kang silbi, pero mas masahol ka pa sa inaakala ko. Inilibot ni Luisa ang kanyang mga mata. Buti na lang at kakakuha ko lang ng lisensya noong summer vacation, hindi katulad mo. Buong pagmamalaki niyang itinaas baba niya ang pinto ng kotse sa tabi niya. At pumasok sa loob. Namula si Richard, bahagyang naalis sa pamamagitan ng kakaibang ugali ni Luisa. Gayunpaman, dahil ipinagkatiwala ni Iris ang kanyang pinsan sa kanya, kailangan niyang sumunod at atubili na pumasok sa kotse. Sa Springfield University, maagang dumating sina Richard at Luisa, ngunit tumagal pa rin ng ilang oras para makumplito nila ang lahat ng kinakailangang Procedure F o admission. Nakatagpo ni Luisa ang dalawa sa kanyang mga kaeskwela sa high school na nakapasok din sa Springfield University. Parehong kabataang babae ang kanyang mga kaeskwela. Ang isa sa kanila ay tinawag na Annie Hall, isang babaeng may mas mataas na katamtamang hitsura, ngunit matangkad. Slim ang pangangatawan na pinupuri ng mga nakaistilong pananamit, kaya maaaring isipin na siya ay nagmula sa medyo mayamang pamilya. Ang isa sa pangalan ni Lacey Paul ay napakaganda, ngunit tila nagmula sa isang pamilya na hindi sapat. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang nakapusod at kahit na ang kanyang damit ay mukhang medyo pagod mula sa paglalaba, siya ay tumingin inosente at nakakapreskong pangkalahatan. Ang tatlo ay nasa parehong high school at nakaramdam ng labis na kagalakan sa pagharap sa isa't isa, kaya agad silang napunta sa mainit na talakayan. Luisa, sino ito? Sumulyap si Annie kay Richard na nagtataka. Oh, ito ay Lud. Isang utusan sa aking pinsan. Tinapunan ni Luisa si Richard ng tingin ng panghahamak. Malapit nang atakihin sa puso si Richard dahil sa pagkakalarawan nito sa kanya. Bagamat tila lohikal para kay Luisa na ituring na isang utusan ang sekretarya ni Iris, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang pagkairita dito. Sino ang tatawag sa kanilang sarili na Lud? Nakakailang pangalan yan. Parehong natigilan sina Lacey at Annie at maniniwala sa sinabi ni Luisa. Ang pangalan ko ay Richard, hindi Lud. Nagbibiro siya. Ngumiti ng mapait si Richard at nagpaliwanag. Nagkakilala ang dalawa at nagsimulang humajijek. Hello, Richard. My name is Annie, Louisa's high schoolmate. Confident na pakilala ni Annie sa sarili. My name is Lacey. Mahinang ungol ni Lacey na may pamumula sa mukha. Gabi na ngayon. Hindi pa ba kayo kumakain pagkatapos ng pagtakbo buong umaga, tama ba? Halika, bibili ako ng tanghalian para sa inyo. Nakangiting sabi ni Richard. Kahit na hindi niya gusto si Luisa, pinsan pa rin niya si Iris at kailangan niyang alagaan si Luisa sa abot ng kanyang makakaya sa halip na humawak ng girl. Forget lunch. Ayoko nito. Pinanlakihan siya ng mata ni Luisa. Bahagyang natigilan, nagtanong siya, ano ang gusto mo, kung gayon? May oras tayo at wala nang ibang gagawin mamaya, bar tayo. Hindi pa ako nakakapunta sa bar kaya gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para tingnan ito. Isang bar. Hindi pwede. Doon ang mga matatanda ay naghahanap ng libangan. Mag-aaral kayong tatlo at hindi kayo makakapunta sa ganoong lugar. Agad naman siyang tumutol. Hindi pa siya nakakapunta sa isang bar dati, ngunit batay sa mga palabas sa telebisyon at mga nobela, ang mga bar at club ay puno ng iba't ibang uri. Kabanata 287. Bumpkan ka. Nasa edad na tayong lahat, kaya bakit hindi tayo pumunta? Buong pagmamalaking itinuwid ni Losa ang kanyang likod. Noong bata pa siya, bantayan siya ng kanyang mga magulang at hindi siya makapunta sa isang bar, ngunit kamakailan lamang ay nakalaya siya sa kanilang mga pagpigil at katatapos lamang magdiwang ng kanyang 18 kaarawan. Para sa isang mapaglarong tulad ni Luisa, determinado siyang pumunta sa isang bar dahil sa curiosity. Oo, technically adults na tayo ngayon.
Nangangati rin si Annie na pumunta. Parehong nagmula sina Annie at Luisa sa mayayamang pamilya at mas malamang na humanap ng kaguluhan. Huwag na lang. Delikado ang mga lugar na iyon. Huwag na tayo. Bulong ni Lacey. Ano ang dapat ikatakot? Ito ay isang sibilisadong lipunan. Ang isang bar ay isang katulad na bagay sa isang karaoke club. Lacey, huwag kang mag-alala. Ito ang treat ko. Magsaya tayo. Sabi ni Luisa, bago niya hinawakan sa braso ang mga kaibigan at inakay sila palabas ng campus. Hindi. Hindi ka pwedeng pumunta sa bar. Tumayo si Richard para hamarang sa kanilang daraanan. Lumayo ka na. Lumayo ka sa daraanan ko. Pwede tayong pumunta kahit saan natin gusto. Kung ayaw mong sumama, sumakay ka ng taxi at mag-isa na lang umuwi. Sinaman siya ng tingin ni Luisa. Hindi niya gusto si Richard sa simula at nagsimulang makaramdam ng inis sa kanya dahil sa pagpigil nito sa kanyang gusto. Pero, natahimik si Richard at dahil wala siyang kasama kay Luisa, wala siyang karapatang makialam sa mga desisyon nito. IG. Sasama ako, then. Nakompromiso siya. Kasama niya, hindi sila dapat nasa anumang panganib. Ang Blue Moon Bar ay isang marangyang bar at kahit na hindi gabi, marami pa rin. Ang mga customer sa loob dahil ito ay matatagpuan sa isang abalang lugar malapit sa Springfield University. Pagpasok pa lang ni Richard at ng iba pa ay sinalubong agad sila ng nakakabinging musikang tinutugtog sa immersive sound. D-System. May mga light projection at isang bonggang bar na mukhang nasa isang music festival. Ang bar ay hindi kapani-paniwalang maluwang na may higit sa 2,000 square feet. Sa gitna ng bar ay isang napakalaking entablado ang nakatayong 3 babaeng mang-aawit na naka-reveal ang mga damit. Sila ay kumanta at sumayaw, itinulak ang hype sa hangin sa tuktok. May mga kabataan na sumasayaw kasama ang musika sa kanilang puso, nilalaman sa paligid ng entablado. Si Richard at ang iba ay nagtungo sa bar at agad na nakuha ng grupo ang atensyon ng ibang mga customer. Anong kagandahan? Mukhang mabait ang tatlo. Oo, lalo na yung nasa gitna. Ang ganda niya parang fallen angel. Hindi rin masama yung dalawa. Ang isa ay mukhang inosente at ang isa naman ay may magandang katawan. Nagtataka ako kung sino ang lalaking iyon. Maswerte siyang pumunta sa isang bar kasama ang 3 magagandang babae. Ang mga tao ay nabighani sa sopistikadong kagandahan ni Luisa na katunggali nina Iris at Cynthia, na 2 sa pinakamagagandang. Isang kagandahang tulad niyan ay isang pambihirang hiyas. Kabanata 288. Maraming tumitig kay Richard sa selos. Hindi pinansin ni Richard ang mga tao at umorder ng mga inumin na may mild alcohol content at ilang prutas. Si Luisa at ang 2 pa ay mga estudyante lamang at walang ugali sa pag-inom. Nagpunta lang sila sa bar dahil sa curiosity, kaya hindi na nila pinagtatalunan ang napili niyang inumin. Maya-maya lang ay nag-vibrate ang phone ni Richard. Inilabas niya iyon at nakita ang pangalan ni Cynthia sa screen. Dahil masyadong malakas ang musika sa loob ng bar, hindi niya nasagot ang tawag sa loob. Ipinaalam ni Richard sa 3 babaeng katabi niya, bago lumabas para sagutin ang tawag. Pagkaalis niya ay agad na pinagtitinginan ng ibang mga customer ang 3 na parang mga biktima. Isang matangkad at matipunong lalaki na nasa early 20s ang nagmadaling lumapit na may hawak na baso ng cocktail. Hello, mga babae. Masaya ba akong maging kaibigan ka? Sabi ng binata at binigyan sila ng nakakaakit na ngiti. Nang makitang tila hindi siya masamang tao, nag-alinlangan si Luisa, bago tumango. Oo naman. Talaga. Tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ang binata, hindi inaasahan na makakatanggap ng tugon mula sa pinakamagandang babae sa kanilang 3. Tuwang-tuwa siyang nagpakilala. Ang pangalan ko ay Joseph Winter. Ako ang young master ng Golden Eagle School of Martial Art. May pangalan ko ba? My name is Luisa. Teka, ang pamilya mo ay nagpapatakbo ng martial arts school. Ibig sabihin isa kang mahusay na manlalaban, tama ba?
Nagulat at naintriga si Luisa sa katotohanan na siya ang young master ng isang martial arts school. Siyempre, nag-aral na ako ng martial arts mula sa murang edad at alam ko na ang hindi mabilang na uri ng martial arts tulad ng likod ng aking kamay. Hindi ko intensyon na magmayabang, ngunit wala pa akong nakilalang sinumang maaaring manalo laban sa akin sa mga taong kasing edad ko. Napangiti si Joseph at itinaas ang kanyang manggas upang ipakita ang kanyang mga kalamnan. Ang isang martial arts school ay karaniwang nag-aaral ng malawak na spectrum ng martial arts. Ang Golden Eagle ay nagsanay ng karate, taekwondo at iba pang tradisyonal na anyo ng martial arts, kaya ang mga miyembro nito ay sanay sa panlabas. Kapangyarihan. Si Joseph ay sinanay sa loob ng maraming taon at madaling talunin ang 10 tao sa kanyang sarili. Ang kanyang gwapong hitsura at matipunong pangangatawan ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa mga lugar tulad ng mga bar at club, kaya't nakasama niya ang hindi mabilang na mga babae at maging ang ilang mga babaeng may asawa. Wow! Nakakabilib! Noon pa man ay mahilig ako sa martial arts at hinahangaan ko ang mga martial artist. Kapag free ka, pwede mo ba akong turuan? Lumiwanag ang mga mata ni Luisa. Kung si Joseph ay walang karibal sa kanyang pangkat ng edad, ito ay nangangahulugan lamang na siya ay napakalakas at maaaring maging isang pambihirang talento. Oo naman. Walang problema. Just give me your number and I can give you some private lessons. Naalimpungatan si Joseph, hindi inaasahan na ganoon kadaling pumasok si Luisa sa kanyang bitag. Sa sandaling nagkaroon siya ng pagkakataong makasama itong mag-isa, tiwala siyang mahuhulog ang ulo nito sa kanya. Sa lahat ng mga babaeng nakasama niya. Lahat sila ay mga ordinaryong dilag, at hindi niya nakilala ang tunay na kagandahan hanggang sa nakita niya si Luisa. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong yakapin siya, handa siyang gawin ang lahat. My number is. Bago pa niya maibigay ang numero niya, bumalik si Richard mula sa tawag. Nang makita ang isang kakaibang lalaki na kausap ni Luisa, nagulat si Richard at agad na tumayo sa pagitan nila, habang nakatitig sa kanya. Kabanata 289. Malaswa, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Joseph ang bago kong kaibigan at martial arts ang pinag-uusapan. Umalis ka sa daan. Napaungol si Luisa sa inis at tinulak si Richard, ngunit hindi niya nagawang itulak siya sa isang tabi. Hindi pwede. Si Luisa, isang tingin at kahit sino ay masasabing masama siyang tao. Huwag kang magpakatanga, sabi ni Richard. Sino ang tinatawag mong masamang tao? Galit na galit si Joseph, ngunit nasabi niya na si Richard ay kakilala ni Luisa, kaya pinatahimik niya ang kanyang duwende at tinanong, Luisa, sino ito? Sino siya para sayo? Nako, katulong lang siya sa pinsan ko. Not worthy of our time. Ngumuso si Luisa sa pang-aalipusta. Isang utusan lang ha. Ngumisi si Joseph at ikanaway ang kamao. Brat, binabalaan kita. Umalis ka na baka bugbugin kita. As if kaya mo. Ngumisi si Richard. Bilang isang taong lumalagpas sa initial innate state, wala siyang takot sa mga katulad ni Joseph. How dare you? Galit na galit, itinaas ni Joseph ang kanyang braso, sabik na turuan si Richard ng leksyon habang ipinakita ang kanyang lakas sa harap ni Luisa. Nakangiting umupo si Luisa. Noon pa man ay nag-e-enjoy siya sa kaguluhan at dahil hindi niya gusto si Richard, desperado na rin siya kay Joseph na bugbugin si Richard. Maya-maya lang, dumating sa bar ang isang grupo ng mga kabataang lalaki sa Mohawk. Ricky, tingnan mo. Mukhang mainit ang sisiw na iyon. Nakita ng isa sa mga lalaki si Luisa. Lumingon ang lalaking tinawag na Ricky at agad na natigilan. Agad siyang lumapit at sinipat si Luisa pataas at pababa. Hi, babe. Hayaan mong bilhan kita ng inumin at kilalanin natin ang isa't isa. Oo. Kayong dalawa din. Let's be friends. Tinutukan ng ibang lalaki sina Annie at Lacey. Halatang halata na sila ay mga thug at parehong napaatras si Annie at Lacey sa takot. Scram! Napaungol si Luisa sa malamig na ekspresyon.
Payag siyang kausapin si Joseph dahil lang sa young master ito ng isang martial arts school, pero malinaw na. Walang magandang ibig sabihin ang mga thugs before her, kaya hindi siya nag-abala sa pagiging mabait. Wench, dapat ipagmalaki mo na gusto kang kaibiganin ni Ricky. Know your place. Galit na galit, ang mga magnanakaw ay umungal ng may karahasan sa pagtatangkang takutin ang tatlo. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Richard sa mga sinabi nila at akmang sasabak sa pagkilos, nang matalo siya ni Joseph. Dito. Sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Luisa that way? May death wish ka ba? Nagmamalaki si Joseph. Ang lahat ng mga dalagang nasa pagkabalisa ay nagmamahal sa isang bayani at dahil ang tatlong babae ay nasa panganib, si Joseph ay hindi nagpakawala. Nang pagkakataong iligtas sila. Bukod kay Luisa, maganda rin si Lacey at ang ganda ng figure ni Annie. Kung mahusay siyang gumanap sa harap ng tatlong magagandang dalaga, maaaring makuha niya ang lahat ng kanilang mga puso at gawin silang lahat sa kanya. Kabanata 290. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay medyo naging emosyonal na siya. Nang makitang pilit na sinisikap ni Joseph na manguna, nagpasya si Richard na huwag gumawa ng anuman. Inilagay niya si Luisa at ang iba pang mga babae sa likod niya, at umatras paatras para hindi sila masaktan. Saan ka ba nanggaling? Gusto mo na bang mamatay? Galit na galit si Ricky habang sinulyapan ang mga nasasakupan. Agad nilang pinalibutan si Seth. Hindi nag-aksaya ng oras si Joseph, nagkusa na lang na sinipa si Ricky sa dibdib. Pinalipad si Ricky sa bar count. Sa likod niya. Ang mga bote ng alak ay nahulog sa lupa. How dare you hit Ricky? Mga kapatid, pagsamahin natin ang lalaking ito. Galit na sigaw ng isa sa mga nasasakupan, na sinisigawan. Nang marahas ang iba kay Ricky. Gumapang si Ricky mula sa lupa sa kaunos-lunos na paraan, na galit habang kumukuha ng basag na bote sa tabi niya at sumama sa labanan. Bang bang bang. Si Ricky ay isang mahusay na panlabas na martial artist, kaya walang paraan ang mga random na thug na iyon ay maaaring maging katugma para sa kanya. Para siyang tigre sa gitna ng mga tupa habang sinusuntok at sinisipa ang mga ito, tila walang kapantay. Saglit lang, nasa lupa na ang mga tauhan ni Ricky. Sa sandaling iyon, naakit na ng kaguluhan ang iba pang mga bisita sa paligid. Marami sa kanila ang nakatayo sa paligid upang tingnan kung ano ang nangyayari. Wow, ang lakas niya! Ang gwapong iyon ay nakikipag-away sa 5 iba mag-isa. Hindi ba't kamangha-mangha? Tama, hindi lang siya gwapo, kundi manly din. Being with him must really make you feel safe. Medyo may kinang sa mga mata ang ilan sa mga babaeng panauhin, lubos na nabihag sa kabayanihan ni Ricky. Maging ang grupo ni Luisa ay nakatingin kay Ricky ay napaka-favorable na ekspresyon. Ramdam ang hitsura ng paghanga mula sa lahat, tiniyak ni Ricky na maglagay ng isang palabas. Itinaas niya ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang dibdib, mukhang kahanga-hanga sa abot ng kanyang makakaya. Mabilis siyang natuon ng atensyon ng lahat. Sino ang gumagawa ng eksena sa Blue Moon Bar? How dare you? Biglang isang malamig na sigaw ang narinig. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo na suit na mukhang nasa edad 40 ang edad na lumakad na may malamig na ekspresyon. May kasama siyang mahigit 10 stera. Ong mukhang lalaki. Si Mr. White ng Blue Moon Bar. May palabas tayo ngayon. Nakilala ng ilan sa mga regular sa bar ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at mabilis silang gumawa ng landas para sa lalaki. Ang isang bar na kasing high and gaya ng Blue Moon Bar ay karaniwang may isang taong may kasanayang tumitingin sa venue. Ang mga taong iyon ay karaniwang bisyo na. Si Mr. White ang pangalawang utos ng Blue Moon Bar. Siya ay medyo sikat sa underworld, at isang mahusay na manlalaban. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki sa isa sa mga guard na may madilim na ekspresyon sa mukha. Mr. White, ito ang nangyari. Isang maikling pagkukwento sa nangyari ang ibinigay. Mr. White, tayo talaga ang may kasalanan.
Hindi namin sinusubukang magdulot ng anumang gulo. Ang brat na iyon ang unang umatake, he's the Blah. Him and his men all worked in the underworld, and had heard of White's name before. Alam nila na si White ay hindi isang tao. Lahat sila ay nagsimulang manginig sa ilalim ng panggigipit na nagmumula kay White, at dali-dali nilang itinulak ang sisi kay Joseph. Siyempre, iyon din ang katotohanan. Siguradong si Joseph ang unang sumalakay, kaya hindi sila nagsisinungaling. Tama, inatake ko muna sila. Nagdudulot sila ng gulo sa mga kaibigan ko, at gusto ko lang silang turuan ng leksyon para sa kaibigan ko.